Hello Capricorn, kamusta ka? Ito yung 40th of August reading mo. So kung bago po kayo dito, kung nga pala si Purple Teen, at kung hindi po kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe. Sa mga interesado sa personal reading, hanapin nyo yung link sa description below ng aking Facebook page. Tap nyo lang yun, mapupunta na kayo sa aking FB page. Doon po kayo send ng private messages ninyo kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Capricorn. Box. Oy, makakatanggap ka ng regalo. O yan. Kung hindi man regalo to, basta may mare-receive ka. Itong 40th of August. No? Pwedeng iba, baka ma-receive ninyo, promotion. O makatanggap kayo ng flowers sa manliligaw nyo. Depende kung ano mare-receive ninyo eh. Pero meron dyan iba regalo talaga yung makukuha ninyo. Baka naman yung iba pera yung mare-receive ninyo, diba? Do not be tempted to lower your standards. Wag daw ibaba yung iyong price tag. Capricorn, yung iyong value, huwag ibababa. Ano ba yung pinag-uusapan dyan? Hindi ko alam. May kinalaman ba yan sa love life mo? Sa mga serbisyo mo? Kung ikaw may negosyo? Hindi ko alam eh. Pero hindi eh. More on, nakita ko about respect, dignidad, diba? Malalim. Basta wag mo ibababa tong mo. Wag mo ibababa yung value mo, yung price tag mo. Marriage. Iba papasok na sa partnership. Kung hindi man literal na ikakasal, yung iba papasok kayo sa commitment. Pipirma ng bagong kontrata. Basta partnership. Papasok kayo. Union. Merong dalawang partido o kampo na magsasanib. Diba? Ikakasal ba yan o kung ano man yan, sa negosyo man yan. May merging na magaganap. Bongga. Malay mo, ikaw CEO, makikipag-merge ka dito sa kung sino man itong makikipag-merge sa iyo. Diba? Marriage yan, magsasanib na yung dalawang pamilya. Syempre, ganun may nangyayari sa marriage eh. Dalawang partido yung nagsasanib. Love life mo, Capricorn, may only you. Alam mo, pwedeng energy mo to, pwedeng energy ni person mo bago ko simulan. So, ibig sabihin lang nito, yung isa, kahit na napaka-dedicated at talagang loyal kayo dyan, whether ikaw man yan o yung person mo, yung isa naman nire-reject niya. Ayan, So, alam na, kung ikaw man itong nire-reject o siya, kahit na alam mo or alam niya na loyal ka sa kanya or siya loyal sa'yo, may ibig sabihin. Siyempre, alam mo na yon. Bakit ka naman nire-reject kung gusto ka rin niya or love ka niya, diba? Yun lang yun eh. Or ba't mo naman siya i-reject kung talagang type mo siya? So, depende kung energy mo yan o energy niya yun. Kung sino yung nagre-reject sa inyong dalawa. Hindi sapat eh. Hindi sapat na loyal eh. Devoted eh. Kasi kahit kinikrave mo yan or kahit kinikrave ka niya, kung ayaw mo naman sa kanya or ayaw niya sa'yo, diba? I-reject at i-reject niya. Magsasayang lang din ng pagmamahal panahon yung isa. Kung sino man sa inyo yung nire-reject dyan.
Ayan o, may confusion dito. Illusions. So, pwedeng itong isa talaga dito sa inyo, akala niya mahal siya. At siya naman ay nagpapaka-loyal, nagpapaka-devoted. Pero ang hindi niya alam, hindi talaga. Tapos madi-disappoint in the end kasi i-reject. No? Saklap nga naman nun. Pero sana na lang, naging honest na lang yung isa dito. Kung talagang hindi niya mahal, para, alam mo yon, hindi na lang mag-aksaya ng panahon yung tao. Diba? O yun, hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yung nang re-reject dyan. So, in short, sakit mong sabihin, pero parang naloko lang. Dapat in the first place, kung hindi naman mahal, dapat di nalang pinatulan, di ba? Ganun lang yun eh. Tignan na natin yung pera kabuhayan mo. Capricorn, mong cryptocurrency. Oh. Baka may alam ka dyan or gusto mong i-explore yung cryptocurrency. Kasi sinasuggest ng card sa'yo. Baka naman nandyan yung swerte mo. Or baka naman yung iba sa inyo nasa cryptocurrency na kayo, no? Nagmamagaypay. Hindi ko alam, o pwedeng nakikurious kayo, pwedeng nagsisimula pa lang kayo, or iniisip nyo pa lang, paplano pa lang kayong magbakasakali, yan. Basta meron sinasabi about cryptocurrency. Spending. Naku, yung iba dito. Mukhang mapapagastos kayo itong 4th week of August. No? Yung iba, baka may mapapa-shopping spree. Or merong importanteng darating na kailangan mong maglabas ng pera. Halimbawa, kung may mga medical na emergency, o yung mga nasirang bigla yung sasakyan mo, wala sa hulog, di ba? Tapos biglang papagastos ka. Depende kung anong aberya eh. So, yan. Basta mababasag tong pera mo, yun lang yung sinasabi. Makapagastos ka. Kung ano man yung pagkakagastosan dyan. Ano man yan, importante man, urgent man, or hindi. Depende kasi malay mo, bigla ka lang tupake, nag-shopping ka. Depende na sa'yo yan, Capricorn. May water sign, Capricorn. Pwede mo ma-encounter itong 4th week of August. Cancer, Scorpio, Pisces. Dalawa, strong energy ng water sign, no? May lumitaw pang Knight of Cups. So, sino man itong Cancer, Scorpio, Pisces na yan. Strong yung energy nila dito sa 4th week of August, no? Nakikita ko dito pagdating sa financial mo, okay ka naman. Nakikita ko may stability rito. No? Stable pagdating sa pera. Kaya nga siguro mapapagastos ka dyan. Siguro parang relaxed lang yung isip mo na may enough ka na pera na gagastusin, no? Ayan. Pwedeng may occasion. May marriage talaga. May marriage dito. Whether ikaw yung ikakasal o sa family ninyo, ayan, may kasalan. O baka naman na-attend ka ng kasal kung naimbitahan ka. Halimbawa, ikaw yung ninang, ninong, abay. Ayan, pwede. Basta may occasion, may celebration. Ayan, pero malakas yung energy ng kasal kasi may marriage card ka sa taas eh. Tapos ito nagsisignify din ng marriage. Diba? O basta nakikita ko dito is may union, pwedeng may kasalan or partnership, at mukhang magiging stable naman ito kung partnership, kung business man ito. Ayan o. Ganda eh. Kompleto eh. Matatag yung pundasyon niya kasi 4.
Okay, kung magsisettle na kayo, ibig sabihin kung kayo yung ikakasal, nakikita ko na etong mapapangasawa mo, kung eto yung water sign, strong energy lumalabas. Nakikita ko na mas stable tong relationship na to kasi mas matured na itong person na ito. Siya yung mag-o-offer sa'yo, ayan o. Siya yung mag-o-offer sa'yo. Etong si water sign. Offer niya yung pagmamahal niya sa'yo, no-offer niya yung sarili niya sa'yo. At mukhang, mukhang tuloy na to. Kung yung mga iba dyan, yung mga plano kayong kasal, mukhang tuloy na. Ayan pa, forward na eh. Okay? So, yan. Pwedeng ina-advise din sa'yo dito, kailangan siguro, magpaka-matured na kayo. No, parang yun yung sinasabi. Magpaka-matured kayo. Hindi yung, kumbaga mag-act ka sa edad mo. Hindi yung parang nagpapabebe dyan or alam mo yun, nagpapaka-immature. Kasi hindi na bagay. Alam mo yun, hindi na bagay sa edad mo. O yan. So, pwedeng iba kasi magsisettle na kayo kasi ngayon pwedeng iba hindi na kayo bumabata eh. At saka siguro nahanap nyo na nga yung kumbaga kayo na mismo yung nag-mature na kayo at ang hinahanap nyo na mas malalim na commitment. Kundi yung kumbaga kasal na. Hindi na. Tapos kumbaga graduate na kayo sa mga pa-jowa-jowa lang. O yan. No, so iba talaga lalagay na sa tahimik dito. Magpapamilya na. No? Ayan. So pwede rin meron kang ma-encounter na person dito na yung matiisin, mapasensya. No? So, ayan. Pwede rin na susubukin yung patience mo rito. No? Pwedeng iba sa inyo dito, mukha lang okay sa panglabas, pero deep inside, nalulungkot or inis na. So, ayan. Pwedeng tinatry nyo lang i-control tong emotions ninyo. Tignan na natin yung closing messages. Don't stop. Hindi daw ito yung time na mag-quit ka. Dire-diretso lang. Tuloy-tuloy mo lang. Malapit na. Malapit na sigurong ma-reach yung goal. Kung ano man itong goal mo, tuloy-tuloy mo lang daw. And remain positive. Diba? Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag ka nang tamarin. Huwag ka nang mag-alangan. Basta i-push mo lang daw ng i-push yan. Okay? So, yan. Sana nagustuhan mo tong 4th week of August reading mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.